Alis ka ba? Ha? Hindi na. Matutulog na ako. Baka makakalas ng shower. Ha? Ako matutulog na rin eh. Sige ha, kuya. Good night. Good night. Tama na. Matulog na kayo ulit, ha? At isara niyo ang gate. At huwag kayo maingay sa kuya, ha? Apa! Anak ng... Walang gasoline! Maraming dahilan kung bakit ayoko talaga mag-asawa. Mga dahilan na siguro, kaya hanggang ngayon sa edad kong ito ay dalaga pa ako. Ano mga dahilan yun? Pwede ko malaman. Marahil ay dahil sa mga broken marriages ng ilang kong mga close friends na babae. Alam mo, 5 sila. Na halos sabay-sabay sila ng mga sipag-asawa. Eh wala pang 5 years, halos sabay-sabay din silang iniwanan ng kanilang mga asawa. At yung isang kanilang reklamo, puro babaero daw ang kanilang mga mister. Hindi ako makikipag-debate sa mga sinabi mo, Daniela. Pero, ito lang ang masasabi ko. Ako'y may edad na at gusto ko na mag-asawa. Ang ibig kong sabihin gusto ko nang lumagay sa tahimik. 100% kang nakasisiguro na ang mga babae wala na sa akin. Dahil lahat yan napagdaanan ko na. Sawa na ako sa buhay binata. Gusto ko na lang ang manahimik sa pamamagitan ng pagiging asawa. I promise. Buenas noches, Daniela. Ah, ikaw pala. Pasensya ka na dahil na-atraso ko ng dating. Lintik na auto, kalay mo na ubusan ng gasolina at doon pa sa lugar na malayo sa gasolinahan. Tama. Oo. Tuloy ka. Thank you. Sorry po sa gasolina. Hiniram mo Nakaw, sinasabi ko na nga ba eh. Teka. Bakit ba narito ka? O ikaw, bas ka na rito. Sige, Daniela, good night. Alis na kami. Teka, kararating ko lang eh. Oo nga, papahinga si Daniela kakaya naman. Formal pa ako eh. Agahan mo na lang ang dating bukas. Good night. Good night. Mama, buti dumating ka na. Katinin mo Bakit? Anong problema? Wala naman akong problema, ma.
Ma, magpapaalam lang sana ako. Ah, gusto mo na namang maglakwasa. Hindi ako maglalakwat siya, Ma. Kasi matagal na ito, hindi ko lang nasasabi sa inyo. May alok sa akin trabaho ang isang insurance company. Napakaganda ng offer at napakaganda ng future ko doon. Kaya nag-decide ako na tanggapin yun. Magtatrabaho ka sa ibang kumpanya. Eh, paano itong tindahan natin? Oo nga naman. Paano itong tindahan natin? Pio, narito ka naman eh. Kaya-kaya patakbuhin to. Kilala kita. Sa bagay, tama ang sinabi mo. Hindi ko na kailangan ng tulong mo. Kayang-kaya ko na ito, Mama. Yo, Mama. Tigel. Opo. At ikaw naman, Alfonso, hindi mo dapat iwanan at pabayaan ang tindahan ito. Ma, Dapat mong malaman na ang tindahan ito ay pundar pa ng inyong mga ninuno. At dito rin namin kinuha ng inyong nasirang ama ang ipinagpaaral at pinagpalaki sa inyo. Pagkatapos, iiwanan mo. alam ko yun, Ma, replay lang yan eh. Pero sayang naman yung pinag-aralan ko na hindi ko magagamit. Ito pa eh. At, Napawa ba? Pag mag-aatawa na ako. Pasal. Ano? Ang ibig mong sabihin, Mama, Huwag ka dito, Mama. Mabigat ka, Mama. Ano ba pinagtatawanan ninyo, ha? At nakabubulao kayong masyado sa ibang parokyano ko. Ito ho. Stop! Eh, ano nakakatawa dyan? Pakibuhat nyo nga. Mabigat eh. Mabigat? Bakit bibigat yan? Sabi ha? Alfonso? Ano na naman kabastusan ito? Hindi ba pinagbabawal kung maglagay dito ng ganitong paninda dito sa tindahan ko? Ano na naman yung nilagay mo doon? Ha? Ayun nga. Ha? Eh, bastos ka nga. Oh, bakit? Nora Ligera, talagang hindi ko maintindihan. Pero hindi ko mapalitaw kung sinong talaga itong dalawang babae na magdadala ng gulo dito sa inyong bahay. Aba, eh, misteryosa pa pala yung dalawang babae na yan, ha? Kinakabahan tuloy ako, ha? Pero kayo mabahala. Sa pagbabalik ko sa isang linggo, palilitawin ko na kung sinong talaga itong dalawang babae ito. Ay, hari nawa. O, sige. Unahan mo na nga si Alfonso at nang makita ko ano ang kapalaran. Sandali lang ako. Punta lang ako. O, ano na naman yan? Aba, eh, nung isang linggo'y naglakwasa ka na. Hindi ka na naulaan, ha? Mapupunta lang. Pupunta. Oo, upo ka na, upo. Ang hulaan kung ano-anong ginagawa nito, ha? Magiging matagumpay ka sa bago mong trabaho. Dahilan sa iyong katalinuhan at sipag. At pagkaraan isang taon, aasenso ka tataas pa yung pwesto. Nakita mo na. Eh, di ang ganda-ganda pala ng magiging kapalaran mo. Ayak pang magpahula. Salamat na lang. At mapalag ka sa pag-ibig. Ang mapapangasawa mo ay isang babaeng maganda at matalino pa. Teka. Hindi kaya yung dalawang babae na yung nahulaan mo kanina, eh, may kaugnayan doon sa magiging asawa niya? Eh, gano'n na nga yung Mama. Yun ang lumalabas sa hula eh. Sasala pa ba yan? Nora Miguela, hindi ako makasiguro sapagkat medyo malabo pang nababasa ko dito. O, sige, pagpatuloy mo. Hindi magandang nababasa ko dito. Alfonso,
Bakit ka ba hindi nakikinig dito? Kikinig naman ah. Ano nga yung hindi magandang nababasa niyo, Corazon? Madidisgrasya ba ang anak ko sa pag-aasawa? Hindi ka ba titigil dyan? Bastos na ito ah. Oo, Nyora Miguela. Madidisgrasya ka anak ninyo. Madidisgrasya yung paano? Sa sandaling mag-asawa ka, Alfonso, hindi ang magiging asawa mo mabubuntis at mga anak, kundi ikaw. Wala naman depresya kung... Ano? Tama yan. Ano ang kapitulo yan? 29, Mama. Versikulo 17. Hello, Mother? Ponso, saan ka ba nang galing at ngayon ka namang uwi? Ha? Aba, Ponso, matakot-takot lang nalalakdawan mong versikulo sa Biblia. Ito. Talagang ako punong-puno na sa'yo. Baka akala, nga akong ganyanin ako nakikinig dyan. O, sobra ka ng bata. Baka akala mo hindi ako natutuwa ng... Sino ito? Ma. Ma? Siya si Daniela. Daniela. Siya ang mama ko. Mama. Teka. Anong mama? Bakit pati ikaw nakikimama? Ma, kami ni Daniela kasal na. Hindi pwede yun. Ang gusto ko. Ay, Mama. hindi ako makahinga. Mama. Ay, Mama. mama. Ay, mabigat ka, Mama. Hindi mo ba tutulungan ng mama mo? Pamas lang yun. Ma, ano ang pakiramdam niyo? Ang dibdib ko. Nakikisigit. Nahihirapan ako ng huminga. Ang gusto ko, parang sinasakal ng mga kamay mo. Hindi bang tawag kayo ng doktor? Wag na! Kahit nasanggaan, Dr. Pan, tawagin mo. Mamamatay din ako. Sapagkat pinapatay mo akong talaga sa konsumisyon. Wala ka nang ginawa, kundi batuhin ako ng sama ng loob at sakit ng ulo. Ikaw pa naman ang inaasahan ko. Ikaw ang inaasahan ko na magbibigay sa akin ng Ginhawa sa buhay, Mama. yun na nga. Pero anong ginawa mo? Mama. Anong ginawa mo? Lahat ng kagustuhan ko, sinuway mo na. Tingnan mo na ako ngayon. Bukod sa may alta presyon, may sakit sa puso. Mabuti pa itong si Pio. Mas bata sa'yo, pero mas matino. Katulad niyan, nagdala ka pa rin ng ibang tao. Hindi natin kaano-ano. At ikaw, humingi ka ba ng permission sa akin na mag-asawa ka? Hindi, Mama. Hindi. Bakit kang ganyan? Pag nalalaman mo labag sa kautusan ko, ay gagawin mo, hindi ka na nagsasabi, hindi ka na nagpapaalam. Bakit ganyan ka? Mama. Saka ba ka? Ma-relax ka lang. Tignan mo, nagsasalita pa ako, lakad ka ng lakad. Hindi mo ba nalalaman na ang ina ng tao ay pangalawa sa Diyos? At pag nilabag mo, katusan ng iyong na, ay para na rin nilapastahan mo ang Diyos. At yan ay isang mortal na kasalanan. Ano ba? Gawa ka ng gawa ng biling ka ng biling dyan? Hindi ka ba titigil dyan? Sige lang, Ma.
narinig kita. Hindi ba nung araw pa sinabi ko na sa inyong magkapatid na kung kayo pipiliin ng magiging asawa, ang pipiliin ninyo ay isang Maria Clara at relihiyosang katulad natin. Hindi katulad nito na tipong magastos. Oh, ano ba ginagawa mo dyan? Tumigil ka na nga. Oto, binobo naman ako. Ay, naka naman ha. Ako na yung kasal namin ni Daniela eh. Simpleng seremonya ba? Walang kumbinado kundi yung ninong sa kaninang. At saka, kaya hindi ko sinabi sa'yo. Dahil gusto ko yung bigyan na lang ng sorpresa. At saka, ang labo naman, magugustuhan si Daniel. Tumigil ka lang nga nito sa akumpak mo at hirap na ako. Eh, Tito. Tama na! May pag-uusapan tayo. Ma, saka na tayo mag-uusap. Pahinga ka muna. Aalis muna kami ni Daniela. At saan kayo pupunta? Sa bahay niya, wala naman nakatira doon eh. Kundi mga katulong lang. Siya nga naman ho, Mama. Pudila na ako. Aba, hindi pwede yun. Paano ko? Ay, Ponso. Kung patuloy mo akong dudulutan ng sama na loob, aba, ay malalagot ako, matotodas ako nang wala sa panahon. Pero dapat gusto mo na akong mamatay. Hindi ko, Ma. Iniutos ko sa'yo. Hanggat ganito ang kalagayan ko, huwag kang alis. Dito kayo tumira. Tama. O, sige, Ma. Dito na muna kami ni Daniela. Ay, salamat. Ngayon mo lamang ako napagbigyan. Isa pang utos. Ngayong gabi, hindi ka aalis sa tabi ko. Babantayan mo kung magdamag. Tama yan, Ma. Ma, bagong kasal kami ni Daniela. Nariyan naman si Pio, di siya magbabantay sa inyo. Aba, Ponso, uunahin mo pa ba yung kabastusan ng katawan mo kaysa kaligtasan ko? Ikaw ang gusto kong magbantay sa akin. Wala akong tiwala sa kapatid mo. Alfonso! Makaroon tayo ah. Alam ko. Ba't para kang bubuyog na bulong ng bulong kay Dantanela? Daniela ho, Ma. Daniela, Dantanela, pareho rin. Maalala ko nga pala. Mamaya pagtulog ko, babantayan mo ako magdamag. Reglado, Mama. Yo! Mama. Kumakain tayo. Asan ba yung manok? Lidya, yung manok nga naman, nasaan ba?
First time mo lang. Di madali. Ano yan? Ilagay mo dyan sa tabi. Anong gagawin natin? Lalaro tayo ng apoy. Sweetheart. Ako na. Ano ginagawa mo dyan? Magalan mo ako dito. Mama! Ang puti, bastos ka talaga, no? Talagang ikaw, nyo. Napakawalang niya mo. Wala kang patawad. Umpisa sa katulong. Pati si Daniela, sinisilipan mo na ngayon. Ha? Mama! Mama, lahat ka ngayon talaga. Mama. Mama! Malaking ka talaga. Ay, babae! Eh, ba't ba naman nakatiwang ka dyan? Iniintay ko lamang mo si Al. Hinihintay. Pwede ba? Pag nasa loob ka ng pamamahay ko, magsuot ka naman ng disente, nang hindi ganyan halos tubo ka na. Nadidemonyo tuloy si Alipio. Ano ba yung sinasabi ni si Mang Naya? Ayaw mo lang sa paglutuin at ikaw nagluluto. Mukhang inaalasin mo na ng tungkulin ng aking kusinera. Mama, hindi naman sa inaalisan ko ng tungkulin si Aling si Ma'am. Ano ba ba ibig sabihin no? Sorry ho, Aling si Ma'am. Pero, Mama, asawa na rin lamang naman ako Oo. dyan. Binubundol mo pa ako. Kaya kung gano'n, kung wala rin lamang naman akong ginagawa sa opisina, di ako na magluluto ng ating pagkain. Okay. Hindi ko mag-asawa ka na ng aking anak eh. May karapatan ka lang makialam dito sa pamamahay. Hindi ko kailangan ng luto mo. Alalahanan mong 2 tao lamang ang pagkakatiwalaan ko sa pagluluto. Ako at saka si Simang na 30 taong naglingkod dito sa pagluluto sa akin. Ganun mo ba? Ganun nga.
Pues magmula ngayon, Mama, 3 tao na ang pwede mong pagkatiwalaan sa pagluluto. Ano? Kayo, si Aling, si Mang, at ako. Lagay mo, Ma. Ay! Ano ba kagawa niyan? Hindi ngayon ako may pagkamali-mali at binibiro ng aking anak at pati ikaw yung makikibiro sa akin. Tandaan mo to, ha? Walang makakabiro sa akin na katulad mo. Ayun, kainin yan. Kainin mo magsayan. Alfonso. Hindi yan. Ayoko niyan. Tostadong masyado. Ito. Nagagalit ka? Pinabayaan ako gawa ka nito? Kain na kayo. Al, ano ba nangyayari sa'yo? Ano ba nangyayari ka, Alfonso? Yela, Okay. bili mo nga akong manggang hilaw. Ano ka mo? Bili mo akong manggang hilaw. Sa ganitong oras? Magmamadaling araw na. Hindi ako makakatulog pagka hindi ako nakatikim ng manggang hilaw. Al, ikaw ba nananaginip o naglilihi? Ako? Naglilihi? Siguro. Kasi alam mo, Al, kaninang umaga, hindi ba nakaramdam ka ng pagkahilo? Pagkatapos, nagdududwal ka. Nagpunta naman tayo sa doktor. Wala ka naman daw diferensya. At saka ngayong oras na ito, naghahanap ka naman ng manggang hilaw. Siguro naglilihi ka na nga. At naalala ko na, talaga daw may mga lalaking naglilihi. Kasi ang daddy ko, ang siyang naglihi nung magbuntis ang mami ko, ako nga ang lumabas. Kaya siguradong naglilihi ka, Al. At iisa lamang ang ibig sabihin yan. Magkaka-baby na tayo. Yahoo! Magkaka-baby na tayo, Al. Naku! Hindi ka ba matutuwa? Bago-bago pa lamang tayong kinasal, magkaka-baby na tayo agad. Wow! Sana kambal, ano? Ano kaya itsura magiging anak natin? Sana isang babae, saka isang lalaki. Maganda rin mag-asawa ka, Alfonso. Hindi ang magiging asawa mong mabubuntis at manganganak, kundi ikaw. Naku, ay, sabi mo kambal, ang anak natin. Para lalong happy tayo. Ha? May I help you? Naghahanap ako ng pangregalo eh. Pambahay mo ba o sa lalaki? Ha? Ang babae. Tela mo ba maraming kong baling dating dito? Hindi tela. Kung gano'n, doon ho tayo, marami ho tayong pamimilian doon.
Ito ho, baka... Hoy, Tess, naghahanap sila ng paregalo. Teka muna, ano ho ba okasyon? Birthday ho ba, wedding o anniversary? Marami ho kang pagpipilian dito. Ha? Anong pangalan niya? Sino ho? Siya. Ah, Tess nga ho ang pangalan ko. Ano ba ang hinahanap niyang paregalo? Para ba ho sa misis niyo? Ha? Oo, sa misis ko. Tess, alam mo bang maganda ka? Ano kanyo? Maganda raw tayo. Excuse me. Pwede ba kita mapaglihan? Maging kaibigan? Ang bilis mo, no? Pwede, bakit hindi? Hi, sweetheart. Hi, sweetheart. Sorry ha, at last mo ko eh. Alright. Oy, I have good news for you. Yeah? Oo. Aalis ka ba? Hindi, pupunta lang ako sa bahay ng presidente namin dahil pinatatawag daw. Sandali lang. Ano yung buntis na sinasabi mo? Kasi nagdaan ako sa doktor. Oh, Nagpa-check up ako. Tapos ang sabi sa akin, may posibilidad daw na buntis ako. yeah? Pero bukas daw, definitely malalaman ang result ng test. I'm so happy for you. Bakit na sana mag-iingat ka ng mga kilos mo para walang mangyayari sa'yo at sa baby natin? Siyempre. Ay, siya nga pala. Meron akong binili regalo para sa'yo. Asan? Paano sa Patrick? Ay, ako rin, meron. Yeah? Eto. Gusto mo yan, paborito mo. Ano to? Sampon. Para makumpleto na ang pagliligo mo. Naku, sweetheart. Ayoko na nang makakasan eh. Kasi gusto ko ngayon, Kwan. Babae. Babae? Anong babae? Huwag kang mag-alala. Ang ibig kong sabihin, yung mga babae may magagandang mukha. Mabuti ngayon para ang magiging anak natin eh, maganda rin. Di ba? Ala. Baka kung ano na yan. Tanawang po. Sino ka? Nawasa o Miraco? Hindi ho. Ikaw yung attorney na aking kasera. Alam ko, na 2 buwan na akong hindi nakakabayad sa inyo. Nahihiya nga ako eh. Pero nangako naman ako sa Sabado ko babayaran lahat ng aking utang. Ang hirap naman sa inyo, hindi kayo makapag-antay eh. Pinangako naman sa inyo sa Sabado magbabayad, babayaran lahat ng utang. Hindi ako attorney. Ibigan ho ako ni Tess. Tuloy kayo, attorney. Tuloy kayo. Mr. Santos po. Tuloy kayo, Mr. Santos. Teresita? Teresita! Teresita ka! Ay! Ikaw pala! Halika, bukas na din! Ikaw, bukas! Siya nga pala si Ramon, bago kong kakilala. Alfonso ang pangalan ko, hindi naman. Sige, maupo ka. Salamat po. Yung kotse, yung dala mo, sa'yo ba yun? Oo. Sige, maupo ka. Maupo ka. Teresita, andun lang ako sa labas, ha? Tess, para sa'yo. Ano yan? Hindi naman ako nangangabawa. Chocolate ito. Chocolate? Okay siya. Ito.
ka na, ha? Dahil sa paninig mo nga eh. Napasubo ka tuloy. Naging mag-aasas ka rin paglulong mo yun, ah. Di bali, kaya ko yun. Oh. Ay. Oh. Alam mo, Alfonso, gusto ko lang malaman ng mga ilang bagay tungkol sa iyong mga intensyones. Alin hong intensyon eh? Kasi, ito mga pagregalo mo sa amin eh. Mukhang may ibig sabihin yun eh. Ay. Ngayon, tatanungin kita nakaharap kasi. May gusto ka ba sa aking anak? Hindi ako naniniwalang na paglilihanin siya eh. Inenervous sa mga tanong niyo, Mrs. Eh, alam niyo namang... Nandiyan yung kumpare kong nagtataguan eh. Balik muna tayo sa labas. Ha? Hoy! Ano yung ganito? Tama ka pala, ha? Sino siya? Siya si Seth, kumare ko. Kumare? Sino kumare mo? Di ba? Ha? Ah, oo. Kumare niya.
Kumare, kumpare. Holding hands, ha? Siya ba yung kumpare mong pinagtataguan mo kanina? Ano, kumpare? Kapatid ko yan. Umiyak ko. Huli kayo sa akto, no? Siya pala yung sinasabi mong kapatid mo. Baduy. Baduy pala, ha? Alam mo ba po yung itong na-discover ko ay pwedeng pagtanakan ng dugo? Alam ko yung Pio, pero hindi mo naman siguro gagawin sa mahal mong kapatid, di ba? Ha? Oo. Nakuha sa magandang pag-uusap yan eh. Alam mo kuya eh, ano mang radyong may mini balita eh, nagsasara yan eh. Ha, Mare? Kuya, baka gusto mong magbalibag ng 200 din eh. Kasi meron ako na gustong magandang polo shirt eh. Kuya, yung radyo eh, sarado na yun. At yung mini balita eh, wala na rin. Ha? Mare? Hold up yun. Oo. Maganda naman ang resulta ng 200 piso yung binigay mo sa akin, kuya eh. Kaya lang eh, hinihingi ng katel ng pantalon. Kaya, para mawala ang kompromiso mo sa mini balita at masara ang radyo, eh, baka gusto mo namang balibagin ako uli ng 200 piso. Okay, kung pinabalibag ko dyan, Pio, blackmail yung ginagawa mo sa akin, ha? Tumigil ka. Aba, hindi naman kita pinipilit eh. Kaya lang eh, baka biglang kantahan ko Ate Daniela ng meron akong nakita. Pio, tumigil ka. Hindi ko sasabihin kapag ako'y pinilit, sasabihin ko rin. Tumigil ka. Yo, Oo, nandiyan na. Sabihin ko na. Sabihin mo ako. Morning, Ma. Buenas. Meron akong nakita, hindi ko sasabihin kapag ako'y pinilit, sasabihin ko rin. Buenas, Mama. Buenas. Good morning, Ate Daniela. Kuya, sasabihin ko na kay Ate Daniela yung buwan. Ha? bakit yun? Ano yun? Yung tungkol sa nakita ko. Yo, Mama. Daniela, Ha? nasa harap tayo ng pagkain. Tahimik. Magdasal na tayo. Yo, sandali nga lang. Sinadya kong hindi sumabay sa kuyang pagpasok sa opisina. Dahil ibig kong itanong sa'yo kung ano sana yung sasabihin mo sa akin. Babae, ano? Nakita mo kuya mo may kasama babae.
Maaaring nakatabi, nakasabay, at nahawakan niya sa kamay nang hindi sinasadya. Magulo naman ang statement mo. Magsabi ka na ng totoo. Huwag mo akong panerdyusin. Ate, malabong mata ko. Kaya kahapon bumili ko ng salamin. Nang isuot kong ganyan, naku, nagliwanag ang paningin ko at akala mo nagkataupang sila nakita ko. Magsabi ka ng totoo. Ate, hindi ako sigurado mo. Kaya alis na ako, tanghali na eh. Maniningil pa ako, ate. Alam mo, Pio, kaya kita dinala dito dahil sa gusto kita makausap eh. Alam mo ba na nandiyan si Ted? Ba, talaga palang naloloko ko na sa tesis na yan. Kuya, maawa ka naman sa ate Daniela. Pio, talaga namang wala akong pag-ibig kay Ted. Ang lagi, napaglilihan ko lang siya eh. Ano? Napaglilihan mo, Tess? Kuya, niloloko mo na naman ako eh. Hindi kita niloloko, Pio. Gusto ko lang maintindihan mo sitwasyon kung bakit lagi ako nakikipagkita kay Ted. At ang isa pa, gusto kong makilala mo mga kaibigan niya. Magaganda sila, Pio. Totoo, kuya. Totoo. Aba, ibang istorya na yan. Sama ko dyan. Ha? Ay, si Tina nga pala yung kaibigan ko. Tina, si Ann, kapatid niya, si Maduy. Sandali lang, excuse us. Ted, wait ba? Kaya ako dinala dito dahil sa gusto kong makilala ng barkada. Gusto kong magbago ng kaunti ang kanyang ugali dahil sa masyado kong kaluma eh. Marami pa hindi nalalaman dito. Yung Jack pala eh. Madali nga ako. Pangalasin mo. Maghanap ko yan. Naka-asul. Relax lang, Pio. Okay, girls. Ready now? Bye! Okay, another one. In position. Okay, ready? Bye. Naka-asul. Yeah. Dahil mo naman kami kasama si Alo. Okay. Dali ah. Ay, sandali. Sa Victoria tayo. Ha? Oo. Ay, Kuya, Ano lang. Patay ka naman eh. Kita si Al. Yan. dali lang, sali ko. Ay, siya, patay siya eh. Wow, sali. Hello. Okay, ready? Ito. Smile. Huwag sanang magkatotoong nababasa ko dito, Daniel. Huwag sana. Bakit po? Ano bang nababasa ninyo? Napapaligilang magagandang babae ang haring ito. At ang haring ito ay pwedeng si Alfonso mo. Sabi ko na nga ba't babaeng dahilan eh. Nang pag-uwi-uwi niya ng 10 oras ng gabi, pag-iimbento niya ng mga sari-saring alibay. Pag-iintrega niya ng sweldong kulang. Ay, naku. Kaya nga ba't ayoko mag-asawa eh. Eto, dumating na ang kinatatakutan ko. Daniela, madali ang magpalaki ng anak. Pero asawa, nakusto ko ako.
hiniwalayan ako ng aking asawa. Pwes, wala akong pakialam. Mabuti nga. Wala na ang ulo ko. Ay, naku, totoo yan, Aling Corazon. Ako man ay inabot kong sumakit ang aking dibdib dahil sa konsumisyong idinulot sa akin ng aking natirang asawa. Kaya, huwag kang mag-alala, Daniela. Hindi ngayon anak ko si Alfonso. Pababayaan ko na at kukusintihin ko siya sa mga masamang gawain. Katulong mo ako sa pagkastigo sa kanya oras na hindi niya tigilan ang kalikutan niya sa mga babae. Ma, bakit ganyan ang amoy dito? Hindi ko pa ganun ito ah. Masyadong matandang. Daniela, kailangan ngayon din mag-kusay na Alfonso. May milagrong ginagawa ang asawa mo. Hi, sweetheart. Ginulat mo ako ah. Saan galing? Ba't ngayon ka lang? Oy, Al Capone, ha? Huwag mo nga akong sinusweetheart, sweetheart. Ako nga dapat magtanong sa'yo eh, kung bakit ngayon ka lamang dumating eh. Ah. Saan ka na namang gumarahe magmula nung umalis ka sa opisina? Saan mo na namang ginarahe yan? Hindi naman ako umalis sa opisina. Basta, marami akong papeles na binusisi. Ang sabihin mo, babaeng binusisi mo! Sapakin mo na, Daniela! Sapakin mo! Hindi ako maaaring pumayag na at kusintihin ang kalokohang ginagawa ng Alfonso niya. Alfonso, saan ka sabi galing? Sinabi ko sa'yo, hindi ako maalis ng opisina. Dahil meron ako mga inaayos sa papeles ba yung report ng mga insurance investigator. Yun nga. Sinungaling! Sinungaling! Sapakin mo na sabi! Kagabi, ay inilista ko na ang kilometrahe ng speedometer ng kotse mo. Ngayon, sinekap ko rin, nilista ko. Alam na alam ko, magmula rito hanggang sa opisina at mula opisina pabalik dito sa bahay, ay gagamit ka lamang ng 23 kilometers. Subo ko yan sa kotse ko. Pero ang total na nagamit mo ay 55 kilometers. Saan mo ginamit ang extra 32 kilometers na yon? Saan kayo nakarating ng girlfriend mo? Ang layo na narating ninyo, no? Tama na yung kwenta-kwenta. Sapakin mo na! Wala naman akong girlfriend ah. O bakit gano'n ang amoy ng kotse mo? Humahalimuyak sa kabanguhan. Hindi ko naman pabango yun. Ba't ganyan na amoy mo? Okay. Ang lansa! Ma! Ang lasa-lasa na amoy. Ma! Alfonso! Ay! Malasa nga. Sinong malansang babaeng kasama mo? Alfonso, mabuti pa magsabi ka naman totoo. Wala ka na lusot. Ako ay hindi konstitudorang ina, ha? Alfonso, magsabi ka na to! Ma, Daniela, kasi yung kotse ko, hinirami nung kasama ko sa kusina. Dahil ang kotse niya raw, sira na sa talyer. Kaibigan ko, mayroon daw siya importante lakad, kaya hiniram ko. Hiniram. Mahusay ka rin lulusot. Okay yun. Pero, Al Capone, oras, sa oras na mapatunayan kung may babae ka, uulitin ko. Guguntingin ko yan!
sabi mo, ito na naman dyan. Kasi may kinuha ako mga papeles. At hindi ba nabanggit ko sa'yo na huwag kang tatawag dito sa bahay? Oo nga. Akala ko kasi hindi ka nababalik sa opisina eh. Importante kasi sasabihin ko sa'yo eh. Kaya gusto ko sa makausap. Tsaka, pagkatapos, wag tayo sini ha. Dini? Dad? Medyo mainit ngayon ang isip ko. Pwede kaya na huwag muna tayo magkita ngayon? Mga 1 linggo o mga 2 linggo kaya? Magpapalamig muna tayo. Isa o 2 linggo? Abaan? Baka profit may nangyari na sa atin eh. Gusto mo lang ko i-start. Masaya ka. Hindi naman sa ganun, Ted. Kanya lamang pinapalangan tayo magpalamig. Hanggang sa mawala lang pag-suspension ng meeting ko. Saka, kasi may lakad kami maming gabi. Lakad. Basta. Gusto ko sa makausap. Hindi kita sa sindahan. Ay, ha? Ted? Well, yung kotse ko, ha? Ibahagi na ko sa yung kotse ko ito, pero please lang, ha? Mag-iingatan mo mabuti. Alam mo, napamana sa akin ang kotse ko ito, eh. Kapag, alam mo na, masaya ka na sa akin, Jen. Thank you. At siya nga pala, iwan mo ng kotse ko, ha? Alag na to. Thank you. Alala ulit. Konting ingat na. Alam kong kaya bumili ng 10 coaching katulad nito. Pero para sa akin, napakahirap yan. Kung bahala, Jimmy. Mahal ng coach. Areglado. Sige, ah. Yeah. Bigyan mo naman ako sigarilyo. Wala pa lang naman to eh. Kaya ba to? Parang bilang? Wala. 50 hindi sa magpapla? Ha? Alam mo, palagay ko, maganda ito. Napanood mo na ba ito? Oo, panoorin mo. Ang galing-galing yan. Mamaya nga, yahiyain ko, Mr. ko. Saan ka nang galing? Ba't nawala ka? Ay, galing sa comfort room, eh. Ganun ba? Ayun na. Teka. Dito tayo dyan. Pero andito naman ang kotse mo ah. Umikot na lang tayo. Halika na. Ako paano, Daniela? Iwan na kita. Mamimili muna ako dito. Yan ka na ba? Oo. Pagbukas tayo magkita. O, sige. Okay. Pero teka muna. Baka sabihin na ako dito sa father. Papalo ako. Pakatawagan mo nga si Lopez. Nandito yung matagal ko nang hinahanap po, yung baby.
Ay, bili mo naman. Hoy! Bili mo naman, oh. Oo, bukas. Ano bukas? Balikan na lang natin bukas. Ay, na lang. Hoy! Nako. Sige, kubera mo. Bakit? Ang bisis ko. Bakit? Ha? Ako? Ay, alam mo kayo nagpupunta siya. Marami kayong bago ngayon. Marami pa kayong perang bago. Oo. Bakit nagbiyahe ba si Mrs. Carito? Nadating lang ako ngayon eh. Excuse me, Jen. Hindi mo ba kasi Mr. Sato? Mr. Protoko. Hi, good afternoon, Daniela. May appointment ba si Esther eh? Okay, Esther, nandiyan. Uy, Esther, naglalaro ka ba? Wala naman Mrs. Sato. Ano, Esther, kumusta? Mabuti ho. Naku, Miss Santos, pag nagkataon, dadanak ng dugo. Ano ibig sabihin dadanak ng dugo? Mrs. Santos, nadulas na ng dila ko. Nagbababasa ka siguro masyado ng comics, no? Oy, sige na, alika, shampooin mo ako sa kayong ayos ko, ganito rin, ha? Dalian mo at may date kami ng mister ko. Oo, brusin mo mabuti, ha? Naku, Mrs. Santos, sa tingin ko ay maligaya kayo at walang problema sa buhay, ah. Lalong-lalo na kay Mr. Santos, ano? Ay, naku, Esther. Sino ba naman ang walang problema sa buhay? Lahat yata tayo may problema sa mundo eh. Kaya lang, kung tungkol sa asawa ko, wala. Totoo nga naman. Dahil alam mo, Esther, naniniwala ako ang asawa ko mabait at hindi ako bibigyan ng problema, lalong-lalo na sa mga babae. Ang ibig kong sabihin hindi pili si Mr. Santos ninyo? Hindi ba kayo niloloko? Hindi naman siguro. Pero kung sakasakaling lolokohin ako ng mister ko ng tungkol sa babae, nako, Esther, magkakalabasan naman kami ng tunay na kulay. Basta ako binigyan ko na siya ng warning. Ang sabi ko sa kanya, pag nahuli ko siyang may kinalolokohang babae, sa oras na mahuli ko siya, puputulin ko. Bakit po? Bakit naman napakalaki? Dadalawa lang kayong kakain. Sira, kasi mga 5 kami o 7 alam mo naman. Hoy, Al Capone, baka niloloko mo na naman ako. Kailan ba naman kita niloko? 500? Ang laki-laki naman! Aba, kama, 2 lamang kayong kakain. Bakit ang laki? Hindi, mga... Buwan Bubo kami mga 5 o 7 Tanong mahal ngayon sa... Oy, Al Capone. Baka naman, kung ano na yan. Baka naman niloloko mo na naman ako. Sira, kailan naman kita niloko? O sige, hatid mo na lamang ako sa opisina. Doon ko na lamang bibigay ko yung pera, ha? Ayun. Siya nga pala, Al. Yes, sira. Nakalimutan ko sabihin sa'yo. Mamaya nga pala, magkakaroon kami ng lunch and despedida para sa branch manager namin dahil aalis eh. Aanyayahan nga sana kitang sumama eh, kung wala ka lang kompromiso sa boss mo eh. Para makilala ka naman daw nila. Sayang, ano? Ito, di po. Huwag yun nga, nakakahiya naman sa boss mo. Saan na lang? Ay, sila. Ayun na.
Bibira kayong dalawa. Kala namin, bibigyan ninyo na kami. Kanina pa kami dito ah. Sorry ah, kasi tama ka na nga, Perkita. Baka kung saan na kayo galing ni Ali. At inunan niyo pa ang inyong kwanan. Oo nga, at yan ang tinatawag na wrestling sa tanghaling tapat. Ay, tama na nga yan, nakakahiya kayo. Ay, mag-rest ka na kasi mga busong na yan eh. Puti, alam mo. Ah, siya nga pala, mga mare. Kailangan paspasan ha, kain sundalo. Baka nakakalimutan nyo, may trabaho pa tayo. At 2 o'clock, kailangan nasa opisina tayo. Isang klase lang ang order, okay? Ay! Ang punat naman! Ang pait! Hindi ba nakakaya? Kahit chicken lang in-order natin. Basta kasi o health limit. Okay lang yun. Buti na nag-blow out ka pa eh. At saka, i-reserve mo na lang yung bed mo dyan sa pambili mo na relo ko. Ano nilo? Diba? Tip mo palitan ng relo. Diba? Ha? Oy, Elisa! Bakit ka dito? Eh, merong blowout at despedida yung aming manager. Saan ka? Sige, dito tayo mamaya, ah. Hindi ka palang kakain, wala mo nang ilaman. Basta naman si Sarvan. Oo, bait-bait eh. Pag 3 months, hindi siya sumusulat. Pag nasa stage na siya, iyak na. Ngayon, pag 1 taon na, suguri na. Ang hilig ko gusto ng buhay na may buwan. Tama naman yung regalo namin sa'yo. Ay, oo nga pala. Alex, excuse me ah. Oh, mga pare! Kantahan natin ulit ang Celebrant. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy Good afternoon ho, Mrs. Mrs. Santos? Ako nga. Ako si Tess, si Christy, si Menchi. Hello. Mga estudyante ho kami. Meron ho kami thesis tungkol ho sa relationship ng mag-asawa. Pwede ba ho namin kayo ma-interview? Saan eskwela ba kayo? Ho? Sa ano ho kami? Sa UP ho. UP ho, yun nga ho. Doon nga ho, mga liberal students ho kami. Kumukuha ho kami ng sociology. Ay, ano yan? Yun nga ho. Ganun ba? Sige, tuloy kayo. Sandali.
Pwede bang alisin mo lang ang salamin mo? Ho? Bakit ho? Parang nagkilala na tayo. Kasi parang familiar sa akin ang mukha mo. Hindi po siguro. Tayo. Ano ba ang gusto niyo malaman? Si Mr. Santos, pwede natin makaharap? Sige, tatawagin ko. Para maayos na yung interview niyo. Daniela, andyan ba si... May bisita ka pala. Narito pala kayo, ha? Mga estudyante sila, mama, mag-i-interview. Kilala ko pala sila, Pio. Ha? Oo, hindi, ngayon ko lang sila nakita, eh. Mga estudyante pala sila. Alam na ba ng mga magulang ninyo na lumalakad kayo ng walang palda, ha? Mama, Mama, kaya sila na parito ay para mag-interview tungkol sa pagsasama ng mga mag-asawa. yun. Aba, magandang paksayan, ano? Sali ko dyan. Bueno, mga iha, kung tungkol sa relasyon ng mag-asawa ang pag-uusapan, ako ang tanongin ninyo at marami akong nalalaman niyo. Mama, kami ni Alang gusto nilang interviewin, kaya makinig na lang muna kayo. Ganun ba? Sige, Sandel, Ponso! Ponso! Patik na pala. Eh, mga bisita. Oo, papakita. Halika't i-interviewin daw tayo nitong mga estudyante ng taga-UP. Kasi may ginagawa pa ako sa atin. Kaya ako. Ponso! Umupo ka na dito at maganda ang pag-uusapan. Mamaya naman. Ay, siya nga naman, ay kasali ang mama, eh. Una! Ngayong naririto na, mister ko, tanong niyo na ang gusto niyong itanong. Ha? Ang Mrs. Santos, according sa aming survey, 9 out of 10 sa mga husband ay nagde-left turn. 9 out of 10, ha? Oo. At kung matitirang isa, ay kurang pa. In short, hindi na pwede. Sa inyong opinion, Mr. Santos, anong dahilan kung bakit kayo mga lalaki, kahit maganda na at matalino pa ang inyong asawa, nagloloko pa kayo? Ha? Ay, malay ko. Hindi naman ako kasama sa survey nyo. Ang ibig niyo sabihin, Mr. Santos, kayo yung isa sa 10 husband na hindi nakikialam sa sexy chicks? Ha? Ay, siyempre naman. Bakit? Hindi ka na pwede? Oo. Ha? Anong hindi pwede? In short, hindi kayo nagluloko. Wala kayong chicks. Ay, wala ba? Ang si Santos, naniniwala naman kayo na straight ang asawa niyo, lalo na kung nasa labas ng bahay. Medyo. Sigurado namang malalaman ko kung may kalukuhan siyang ginagawa sa labas ng bahay. At saka, meron ba namang kalukuhan o sikreto na hindi nabubunyag o natidiskubre? Biro ko nga dito kay Ale, oras na niloko niya ako, the cat! Diba? Patanong ko nga kay Mr. Santos, I hope you don't mind. Sabi niyo, hindi kayo nagloloko, wala kayong cheat. Kung ganun mahal niyo ang asawa niyo. Ganun ba? Siyempre. Makasabat na nga sa unyang usapan, ano? Huwag mo nga akong pakialaman. Tumimik ka dyan. Si Alfonso ay anak ko. Natural lamang na nang binata siya, nagluloko siya. Pero ngayong asawa na si Daniela, at magluloko pa siya, aba, ako na ang kakasigo sa kanya. Sasapakin ko siya.
Wala na siya, magkita ka. Alam lang yung asawang tao, nagpapigil ka pa. Sinula ka. Pirata ng ulo mo eh. Pupunta ko sa araw. Pagkatawag niya yung masaktan ka, nagwawala ka. Sige na. Sira na kung sira. Gaga na kung gaga. Puro kayo gaga eh. Kala ko sa best friend ko kayo. Hindi sa tulungan niyo ako eh. Binubugbog na pa ako ng sisi. Eh kaya lang naman ako nagpunta ron eh. Dahil gusto ko malaman kung ano ginagawa niyo ang sa araw ng linggo. At ang isa pa, ang talagang gusto ko malaman kung bakit bigla siya nawala sa restaurant ng birthday ko. Kaya kung ako sa'yo, nakakalimutan ko ng Alfonso yan at walang mangyayari sa'yo. Dugo ang inuluha mo dyan. Ikaw naman kasi, ang dami-daming nililigaw sa'yo. Mga binata ka. Kalimutan mo ng ala yan. Dapat nga siguro. Kaya ba akong papakaloko sa kanya? Kalimutan. Eh di kalimutan. Hello? Al? Sir, yung tungkol sa nangyari sa bahay kahapon, yung ako, pwede ba akong pumunta dyan? Pupunta ka dito? Kailan? Ngayon din. O sige, sige, punta ka na rito. Ay. Eh kung talagang may malasakit ka sa aking kaligayahan, bilang sister-in-law mo, at alang-alang sa katahimikan ng future namin ni Alfonso, sasabihin mo sa akin kung saan matatagpuan yung test na yon. Magsabi ka ng totoo, Alipio. Tatamaan ka sa akin. Sasapakin kita. Mama, Magtapat ka na sa akin. eh tsaka nasasapakin din ako ng kuya eh. Pag sinabi ko kung saan nagtatrabaho sa stage, tsaka nalilintikan ako. Mamili ka sa dalawang lintis. Ako o si Alfonso? Kung saan tapag na ako, Mama. Ate, sasabihin ko na. Saan ko siya makikita? Asan ang kotse mo? Ba't ibang dala mo? Dad, Huwag mo ako mahalik-halikan. Baka samain ka sa akin. Sapakin mo, Daniela. Ba't ginabi ka masyado ng uwi? At iba pang kotse ang dala mo? kasi idunaan ko yung kotse sa Pagyer eh, para ipagawa. Kasi, akalain mo ba namang nasiraan ako? Pinilig ako. Oy, Al Capone. Huwag mo na akong palusutan, ha? Sapagkat nalalaman ko ng lahat ang tungkol sa babae mo. Kaya simula sa gabing ito, doon na muna ako matutulog sa amin. Walang yung babae niyan. Pupunta-punta pa rito. Para ako imbestigahan, kunwari interview. Pues makikita niya. Bukas na bukas, susugurin ko siya sa kanyang pinagtatrabahuhan. Ayan. Ayan ang napala mo sa katakawan sa babae. Buhay mo nagugulo. Alin, kung ako si Daniela, sinapak na kita. Pigilit nila ako eh. Hindi ko naman
naman sinabi ko saan sila nakatira. Sinabi ko lang kung saan sila nagtatrabaho. Yun lang. Yun lang. Pwede ba tayo mag-usap ng galing? Please, Daniela, may paliliwanag mo. Ano mang paliwanag ang gawin mo? Hindi mo nabababago ang katotohanan ng ako'y niloko mo. Ang katotohanan, sinira mo ang sinabi mo na walang magiging babae sa buhay mo kung hindi ako lamang. Hindi ko sinisira yung Daniela. Inaamin ko na nakikipagkita ko kita ng ilang beses. Pero hindi nangangahulugan nyo na may pag-ibig ako sa kanya. Napaglilihan ko lamang sila. Alam mo, naglilihan ko, di ba? Napaglilihan. Sinong lolokohin mo? Baloni. Daniela, please. Maniwala ka. Totoo ang sinasabi ko. Wala akong pag-ibig kay Jess. Napaglilihan ko lang siya. Kaya Daniela, Oy, Alfonso, hindi ako ganyan kasangat kagaga para paniwalaan ang sinasabi mo. Alam ko, kaya ka pumasok dyan sa babae yan, sapagkat deep inside you, may pagtingin ka sa kanya. Gagamitin mo pang dahilan ng paglilili. Maganda nga naman ano ba yan, no? Walang kamali-mali siya. Well, isang malaking kalokohan yan. Bukas sa bukas. Makikita sa akin yan. Test na yan. Goodbye. buti na tempo kita. Bakit ba? Nalaman ang misis ko ang tungkol sa ating dalawa. Kilala ka na niya. Sugurin ka niya dito. Anong oras ba pumapasok si Ted? Dapat to, andito na yan eh. Laging maaga pumasok yun. Ngayon lang huti ng hali. Pwede bang mag-intay na lamang ako dito? Kasi importante sadya ako sa kanya. Pwede ho. Baka darating na ho yun. Okay, thank you. Bakit hindi mo naman itinago na mabuti yung litrato ko? Inaan mo naman sa kanya na girlfriend mo ko. Hindi ka, pero yan talas ang pangamoy nun eh. Ewan ko, may sakato yata yun. Pero kung hindi ka nagpunta sa bahay, hindi mabubukulas at na sana eh. Miss. Sige na, aalis na ako. Mamayang hapon na lang ako babalik kasi masyado akong tatanghaliin sa aking opisina. Kayo hong bahala. Ano ho bang pangalan nila sa sabi Curtis? Sabihin mo na lang hinanap siya dito ni Mrs. Santos. Asawa ka mo ni Alfonso. Patay. Anong patay? Patay ho ang negosyo dahil maaga pa ho eh. Anong gagawin natin ngayon? Mabuti pa yata, Tess, eh. Huwag ka munang pumasok. Umabsent ka muna. Baka umatake dito yun eh. Sigurado malaking skandalo. Oh, sige. Sakit pa nga ulo ko eh. May hangover pa ako. Napasobra kasi inom ko kagabi eh. Okay, paano? Iatid kita sa inyo?
Idaan mo na lang ako sa modeling agency kasi may kukunin pa akong checking. Kalma kayo, kunin yung malayo. Bisa ka na. Ano?
nahiya ako. Ito na ang huli natin pagkikita. Kaya, dumating sa ganitong pagkakataon na ang ating Nagkamali at nagkasala ko sa'yo, Daniela. Gusto kong humingi ng tawad. hindi ganun kadali yun, Alfonso. Hindi ganun kadali kumaling ang sugat. Bibilang ka ng maraming buwan. Maaring taon pa. Bago maalis ang sakit at update ng sugat ng puso ko. Kaya kung maaari sana, pinakikiusap ko sa'yo. Huwag na muna natin pag-usapan ng tungkol sa nangyari. Please. Kung yan ang gusto mo. Pero, alang-alang sa ating magiging anak. Sana mapatawad mo. Alfonso! Ang mata mo, nag-window shopping na naman. Kitang-kita ko. Baka nakalimutan mo ng kasama mo kami ng anak mo. Anak, anak. Ayan, ang dati mo, oh. Naku, anak, anak. Ang mata ng dati mo, gumagala na naman. Hindi naman, sweetheart. Nagpapigil lang ako doon. Baka kaya naglilihi na naman ako. Naglilihi. Naku. Manong Alfonso, sige-sigilan mo nga ako. Ano pa naman naglilihi? Ito ang anak mo eh, wala pang 5 buwan. Sige, sumigil-sigil ka. Baka gusto mong samain ka na naman. Matinti ka pa sa akin. Hindi na, oy. Wala mamaya eh.
Ulo ko na binabatag. Oh, wala. Ay, Wala, wala. Wala.